Yo, what's up guys? The New York Knicks, isang panalo na lang para sa kanilang NBA Finals appearance since 1999. Game 3 was absolute domination sa home floor pa ng Cleveland Cavaliers and sobrang tahimik ng arena nila. 3-0 na, and can you believe it? Isang panalo na lang, sweep na at pasok na sa pinakamalaking stage ng basketball. Siyempre, pag-uusapan natin si Jalen Bronson na nagpakita na naman ng kanyang star power na performance with 30 points and 6 assists. Pero merong player na sobrang underrated ngayon sa NBA and playoff performer. Walang iba kundi ang bench spark plug ng Knicks na si Landry Shamet. Starter, role player, it doesn't matter pagdating sa playoffs. Si Shamet ang naging anghel na sumalubong sa opensa ng New York nung sandaling kailangan silang isalba. Off the bench, Shamet played a massive 28 minutes at nag-ambag ng 14 points kung saan halos siya na yung bumuhat sa bench production ng koponan na may buong 22 bench points. Pero hindi lang basta 14 points yan eh. He shot incredibly efficient, 4 out of 5 mula sa Rainbow Territory. Ang mas matindi pa dito, 3 sa 4 na tres na yan ay pinakawalan niya mismo sa fourth quarter kung saan sinubukan ng Cavs na maglunsad ng huling hirit na comeback. Pero kung akala nyo ay sa opensa lang nagpakitang gilas ang ating sniper, diyan kayo nagkakamali. Shamet's impact was heavily felt on the defensive end dahil siya ang pangunahing inatasan na magbantay sa all-star guard na si Donovan Mitchell. Sabi nga ni Shamet sa kanyang mga post-game interview, next play mentality lang talaga eh. Pag pumasok ang bola, iniisip niya na agad kung paano babantayan yung isang all-star sa kabila. At nagbunga yung sakripisyo niya dahil naging malaking factor ang depensa niya para tuluyang mapigilan ang momentum ng Cavs. Kung hihimayin natin yung buong serye, hindi lang ito yung unang beses na niligtas sila ni Shamet. Matatandaan natin ang Game 1 sa Madison Square Garden. Galing sa 9 days na pahinga yung Knicks kaya halatang may kalawang o rust yung laro. Meron pa silang 22 points na hahabulin sa fourth quarter. And alam nyo ba yung record na ganyan sa mga teams kapag fourth quarter, 1 win and 521 losses ngayong season. Pero pinatunayan ng Knicks na sa kabila ng pambihirang kasaysayan na mangyayari, itinakbo nila yung larong yon sa overtime at nanalo pa ng 115-104. Sa Game 1 comeback na yon, habang si Bronson ay umaarangkada laban kay James Harden, si Shamet naman ay naging matibay na pader sa depensa. Pumasok sa laro sa natitirang 7 minutes ng regulation at doon niya hinarap si Donovan Mitchell. Nakunan pa siya ng video na nag-draw ng napakahalagang charge kay Evan Mobley at matinding stop kay Mitchell sa overtime. Dahil sa effort ni Shamet, 0 points si Mitchell sa huling 12 minuto ng laro habang si Shamet naman ay kumana ng 9 points sa crucial stage. Pagdating naman sa shooting analytics, ibang klase ang efficiency ni Shamet sa Eastern Conference Finals. Sa kasalukuyan, he is shooting a mind-blowing 7 out of 8 mula sa 3-point line sa buong series na to. At ang pinaka nakakatakot pa para sa Cleveland, 6 sa 7 shots na yon ay pumasok. Lahat yon tinatawag nating winning time sa fourth quarter o kaya naman sa overtime periods. He is a certified professional sniper na handang pumutok tuwing gipit ang sitwasyon. Kaya naman, hindi nakakapagtaka na after ng Game 3, binigyan siya ng mga papuri sa mga leader ng kupunan. Si Jalen Bronson, sinabi, has been a big time, a true professional. And meron din si Josh Hart sa interviews na he's just a heck of a player. Parang sinasabi niya na sisiguraduhin na kakailanganin pa siya ng team sa mga next games and sisiguraduhin din ng mga teammates niya na bibigyan din siya ng opportunity and tiwala yung team sa kanya sa pinakamataas na stage ng laro. Bukod kay Bronson at Shamet, naging balanse ang pag-atake ng Knicks kung saan 6 naman lalaro ang umiscore ng double figures mula kay Mikal Bridges na nagtala ng 22 points, OG Anunoby na may 21 at si Karl Anthony Towns na nag-ambag ng 13 points and 8 rebounds. Kitang-kita ang kalamangan ng Knicks sa perimeter shooting at free throws kung saan pumana sila ng 39% sa 3-point distance kumpara sa malamig na 29% ng Cleveland. This is a total team chemistry at its finest. Ngayon, nakatitig na ang New York Knicks sa history. Game 4 will take place sa Cleveland pa rin. Magagawa kaya nilang tapusin ang serye sa pamamagitan ng isang malupit na sweep o makakahirit pa ng hininga si James Harden at Donovan Mitchell para sa Cavs. So,
Let me know all your predictions sa comment section below. Please like the video, mag-share at mag-subscribe. I will now step back. Bye-bye.